Hi, kumusta? Si Vino ito at welcome back ulit dito sa aking channel. Ang tatalakayin natin sa video na to ay yung Directory and File Management. Kung hindi mo pa po napapanood yung unang video, pwede mong i-click yung nasa taas para sunod-sunod yung pagkakapanood mo ng mga tutorial na to dito sa Termux. Basic commands lang po ito ha. So, madali lang dapat ito para sa inyo. So, ang mga subtopic na under dito sa Direct and File Management sa Termux ay ito yung mga sumusunod. CD or Change Directory, LS or List of All Files, CP or Copy Files, RM, Remove Files, Touch, yung pagkikreate po yan ng file, MKDIR or Make Directory, pagkikreate naman siya ng directory. Kung bago ka lang dito sa akin channel, huwag mong kalimutan i-click yung subscribe button at yung notification bell para updated ka sa lahat ng aking mga ina-upload. Hindi na natin papatagalin pa, magbubukas na tayo ng Termux para makapagsimula na tayo sa mga commands. Okay. So, supposedly dapat CD ang una nating command, pero magsisimula muna tayo sa LS. Ano ba yung LS command? LS or List of All Files in Present Directory. Pag sinabing ganon, LS, i-list down niya lahat ng mga files sa current directory or yung specific na directory na ilalagay. For example, LS, ganyan lang, LS. Makikita natin, walang files. Try muna natin mag-create ng directory, which is MKDIR. Ano ba yung MKDIR? Make directory. So, create tayo ng directory. Unahin natin muna yung LS tsaka MKDIR. Ang make directory ay magkikreate siya ng directory. For example, or folder. Folder na lang, pero yun yung para mas magandang term. For example, create tayo ng my folder. My folder. So, base dyan, nakapag-create na ito ng my folder na directory. So, pag nag-ls tayo, ayan, meron tayong directory na my folder. So, create pa tayo ng isa pang directory. Make directory, pangalan ko, kunyari, Vino. So, pag nag-ls ulit tayo dito, ililist daw niya yung dalawang directory na create. Okay. Susunod muna natin bago yung ibang files bago yung ibang command, yung touch muna. Mag-touch muna tayo. Ano ba yung touch? Yung touch is pagki-create ng isang file. Maraming klase siya. Pwedeng text file or PNG file. Kung PNG file kasi is picture. So, malamang hindi siya pwedeng i-touch lang. Commonly, ang ginagamit yung touch is sa log file or yung mga text file. So, create tayo ng file. Kunyari, init.text. Yan. So, pag tinouch natin yan, magkikreate siya ng init.text na file. So, pag nag-ls ulit tayo dito, meron siyang dalawang folder at isang text file. Create pa tayo ng isa. Touch pogi.text. So, pag nag-ls tayo dito, meron ng dalawang file na text file, init.text tsaka pogi.text. So, kahit anong kahit anong extension, pwede pogi.log or log. So, pag nag-ls tayo dyan, tatlo ng file, isang .log, isang .text, dalawang .text, tapos yung dalawang folder. So, yung mga text file na yan at yung log file, wala pang laman yan. Create niya lang. Okay, so yun. Ito namang my folder, tsaka yung Vino na folder, wala pang laman yan. Create lang siya. So, natakil na natin yung pag-create ng directory, pag-touch, or pag-create ng file, tapos yung ls, yung pag-check ng mga files na na-create sa loob ng directory. Ang sunod naman natin ay yung change directory or yung move to a specific directory, which is, ang command nun ay cd.
Ibig sabihin yan, change directory. Pupunta tayo sa isang directory. Ang isang directory na ginawa natin ay yung my folder. Di ba isang directory siya or isang folder? So, pag nag-cd my folder tayo, yun, nakapasok na tayo sa isang directory na my folder. Try natin mag-ls. Pag nag-ls tayo, di ba, nag-create lang siya ng folder. So, pag create niya ng folder, wala naman laman dyan. So, pag nag-touch tayo dyan, touch pangit.txt. Pag nag-ls tayo, nandyan sa loob ng my folder yung pangit.txt. Okay, so CD, maraming pwedeng gawin sa CD ha. Sa CD, pwede din tayong lumabas. Paano lumabas sa folder? So, CD ... ibig sabihin lalabas tayo dun sa my folder. Yan. Pag ibig sabihin niya, nakalabas na tayo sa my folder na directory or folder. Punta naman tayo sa Vino na directory. Yan. So, nandun na tayo sa Vino na folder. Pag nag-ls tayo dyan, walang laman, syempre. So, labas naman ulit tayo, cd ... So, nakalabas na tayo. Pwede tayo mag-ls sa isang folder diretso kahit hindi tayo mag-change directory. ls, Vino, ibig sabihin niyan, titingnan niya kung anong laman ni Vino ng mga files. Wala, di ba? So, ls, my folder. Pwedeng may slash yan or wala. Pwede, pares lang naman yan. So, nandun yung pangit.txt kasi doon natin create yung or tinouch natin yung pangit.txt. So, ls. So, natakil na natin yung cd, yung make directory, yung touch, tapos yung ls. So, ang next natin na command na pwedeng gawin ay yung copy. So, pwede tayong mag-copy ng files. Kunyari, gusto natin i-copy si pangit.txt, ilagay natin sa folder na Vino. Okay? So, ibig sabihin yan, di ba, nasa my folder yung pangit.txt. Ngayon, ililipat natin sa Vino na folder. Si Vino, walang laman, di ba? So, para gawin yan, pwede natin gawin is cp or yung copy my folder, syempre. Then, ano ba yung name nun? Pangit.txt. Then, ililipat natin doon sa Vino. Pwede natin gawin is ganyan lang. Vino / para i-copy yung pangit.txt sa Vino. So, pag nag-enter tayo, dapat nandun na sa Vino na folder. Pag nag-ls tayo sa Vino, meron na din siyang pangit.txt. Ganun din sa my folder. Diba? Nagkopya siya ng pangit.txt sa Vino. Pwede mo rin i-copy siya sa halimbawa si pangit.txt. Ikokopya natin sa same directory kung saan siya current directory. Current directory dot, ibig sabihin yan dot itong same directory or current directory, I mean. Pag nag-enter tayo dyan, kinopya niya yung pangit.txt sa current directory kung saan ang directory na nakalugar ngayon. So, pag nag-ls tayo dito, nandito na, meron na rin copy dito yung pangit.txt. Yan, makikita nyo yan. Ayan. Pangit.txt. So, meron na tayong copy. Pwede na tayong try naman natin yung rm. So, ano ba yung rm? Ang rm ay remove. So, pwede tayong mag-remove ng file or directory. Mag-start muna tayo sa rm. So, ang rm, yung file lang muna ang di-delete natin. So, ang command dyan ay rm space tapos yung file name. Kunyari, di-delete natin si pangit.txt. So, pag nag-ls na tayo dyan, wala na yung pangit.txt. Pwede din tayo mag-remove ng nasa loob na folder. Kunyari sa Vino na folder, rm Vino / pangit.txt. Yan. Pag nag-ls tayo kay Vino, dapat wala na, 'di ba? Ni-remove lang yung file pero hindi yung folder. Paano kung gusto kong i-remove yung folder? Ang command niyan ay dadagdagan natin ng arguments. So, rm space dash
rf. Ibig sabihin, pati yung nasa loob ng folder, i-remove. So, pag type natin yung folder na Vino, rm, yan. Pag nag-ls tayo, dapat wala na yung Vino na folder. So, nawala na. Kasama din dyan yung mga files. Isa pang folder tanggalin natin, yung my folder. Diba may laman niya na pangit? Kung gusto natin tanggalin pati yung may pangit, rm-rf din yan. So, pag nag-ls tayo, tanggal na rin yung my folder, pati yung laman nun. So, yun. Meron pa tayong isa na hindi ko nasabi is yung move or MV. MV. Yan. Additional na lang to pero pares lang naman to. Ang ginagawa naman ng move ay minumove niya yung file from one directory to another. For example, gawa muna ulit tayo ng directory. Your folder. Yan. So, meron tayong your folder. Gusto natin i-move yung init.txt sa your folder. Ililipat natin So, mv space init.txt then lipat sa your folder. Or UR folder. Pag nag-ls tayo dito, wala na dapat yung init.txt. Tapos, pag nag-ls tayo sa your folder, nandun na dapat yung init.txt. Ayun, nalipat na. So, yun yung lahat ng mga commands under sa directory and file management. Ito yung mga basics. So, summary lang natin. Yung una ay yung make directory or mkdir. Pang-create ng directory. Touch ay pag-create naman ng file. ls, pag-list ng mga files or folders. cd is pag-change directory or pupunta tayo sa isang directory. Then cp is copy ng files. rm ay remove or delete files. rm-rf ay delete ng directory. Okay. Sana meron kayong natutunan dito sa bagong Termux Basic Commands. Kung nagustuhan mo itong video na to, huwag mong kalimutan i-click yung like button at kung may katanungan ka, pwede kang mag-comment dyan sa baba. Sa susunod ulit.